Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan diri sa harang dakben sa Sugbo. Maayong gabi kanatong tanan. Ako sa Ryan Mark. Kauban gyapon nato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Good evening sa tanan natong viewers, even worldwide, right? So, naalagay tayong mga kuan. All over the world sa dato ang mga Tibok viewers. Kalibutan. Yes. Mo Mo na gyud nato ang greetings pang Miss Universe na ni Rai, dili na ni siya pang local. Yes, kaya daghan na mga viewers. In fairness, kanang masyakro ta ba usahay din ta makapasaya-saya sa itong mga dagway attorney in public places, no? Di na ta pwede mag-misbehave there because in fairness na masagulimanan nagyumanan Actually, pressure kayo ning ingon ani nga kuan. Yeah, when you're in the public eye ba murag but me ako kebs man ko unbothered. Ako kay magbehave yun ko kay na may kuan. So ing naman hala inana din ang abogada no naman kay certain set of expectations on di gud mi pwede nga kanang misbehave. Apologies na lang sa behavior sa ubang mga abogado siguro nga kung para ninyo wala mo abot sa certain standard ang ilahang ipanghimo kay di lahi-lahi man gyang mga tao, lahi-lahi man gyud kinaiya pero naging may certain standard. Dili mi pwede actually magkanang katag. Mabitaw to si katong ning dagan pagka senator si Senator senatorial aspirant Larry Gadon nga katong nang kantsaw siya tawag niya bobo ang mga tao and he was kanang kuan he called out siya and there's a pending case before the Supreme Court regarding yes he shouldn't behave that way mao ni kuan mao ni ang kanang imuhang cudgels kung naay expectations mubitaw to tong topic next week last week ray kay ang ato ang gisgutan di ba ang kuan man to propriety sa first lady kay nabaya gyud certain sets of expectation in which although dili gud siya illegal kanang pwede gud siya nga ma-censure ka or you will be under public scrutiny tungod sa imong behavior mao na ray dili kinahanglang legal ang mga butang nga mo limit sa imong kanang kuan imong behavior napoy uban kanang moral o kanang cultural mga limitations. So kaning mga abogado na miligro gyud ni dapat gyud sila behave gyud sila permi para sa akong amigo imong amigo within no certain limits lang. Attorney Ferdinand Gohelde Comelec Region 7. Hello, Ferdy. Very buutan. Unya attorney. Behave na siya kanunay. So, kuan gyud na kanang dili gyud ko wala gyud ko ikasulti ba sa behavior ni Ferdy kay behave gyud na siya kanunay. Dili pasip-sip tungod kana siya sa Comelec. Dili gyud siya makuan, dili gyud siya mareklamo against violation of the ethical standards for lawyers no ana. Anyway, attorney, uwan na diri. Unya di ba nag-discuss ko ang drainage diri ana may kuan. Mao gyud nahitabo magka Wednesday. Yeah, naay mga certain kalsada nga nasirado pag Wednesday to no? Or Thursday nga tungod kay kusog kayo ang kuan, kusog kayo ang bunok sa uwan unya hantod waist deep ang uban nga mga lugar no naasa na kita nako dihas Mambaling napatoy sa Pardo naapoy diri the usual diri sa may Bonifacio dapat diri waist deep no pero enough nga dili na lang moagi ang mga sakyanan tungod sa taas kaayo nga tubig niya ikaw mapagngan ka in between in the middle sa usa ka baha it's not the most kanang jovial thing. Mga ma-enjoy. It's never enjoyable nga naa ka sa baha. Gawas lang sa mga bata nga makita sa kalangoy-langoy. Kaning underpass sa Mambaling wa gyud gihapon ni nasolba ni agi man ko there after the heavy rain pagka Wednesday kay ningadto kog car no. Hello sa mga taga car di ay nag-judge ko sa car idol with Apple and then there was another singer also. Your honor day kakaron. So judge ko there unya mo to nadugay kog ngadto sa car attorney. Ang call time 6 PM. Unya kay nagbaha man supposedly mo biya ako diri alas 3 yung mo gyud pagbunok sa awan so nakagawas ko mga 4:30 na pero tigapong bahaa dito sa underpass lagi sa Mambaling no mo gyud siya ang problema nasirado man gyud ang kalsada di ba tungod sa taas kayo nga baha
Pero dili na gyud na masulbad. I don't know sa una pagsulbad. Kinahanglan gyud siguro siya kanang mas comprehensive nga mga city planning. Na may mga experts ana baya ray kato si Palafox kanang urban planning no nya na siya mga suggestions. I don't know lang. Diri sa Cebu, I don't know if there is still kanang a room to expand, pero ang Iloilo ray nice gyud kaayo dito ray. I really appreciate sa kanang katong at least Ilo City nga lugar nga kun adto ano nga naay klaro nga pedestrian lane, naay klaro nga kanang Bike lane no unya kanang yung di ka mahadlok og tabok tao kanang agi-agi ba kay nindot yung kayo kanang nya lapad kaayo ang mga kalsada, although naagi hapoy traffic gamay pero kanang hamugahuhay imong pananaw didto. Urban planning, lami ko na lagi kay nang I've never been to Iloilo, no? Usa na sa akong mga target gid na mga places na doawon, target destinations, pero muna ako na dunggan or ako man sa nabasahan sa newspaper katong pag pandemic ba nga ingon nilang mayor na mayor si Jerry Trinas, Mayor Jerry Trinas no na katong ang ilang plan ba nga ipang-connect na ang mga area, ang mga malls, ang mga churches nga bike lane gyud unya mo man pagpakuan sa diri sa Cebu City nya. Ang bike lane kay parkingan man sa mga tao nya namo to na kayo ko nga I want to be in Iloilo City para makakita gyud ko nga gi-encourage gyud nila dito ang bike lane gyud, ang walking healthy lifestyle. I think kanang mag-conflict gyud ang bike lanes diri ug ang parking area ug ang mga tao kay gamay man gyud kayo ang kalsada. Ang gihimo nga bike lane are where kanang katong kalsada sa una no ang part of dagianan sa una in which kung mabaw pug kag likay-likay ari mo pug kamo traffic spikas so makaagi gyud ka sa bike lane kanang siguro I don't know ha di man ko urban planner pero there has got to be a way kanang naman gid siguro isulbad ni tanang problema ra man di ko ganahan mo ingon pud nga hopeless na ning ato ang drainage situation sa Cebu kinahanglan na siguro the best and the brightest nga mo plano para it would take a lot of money sa siguro kay unsa man pamalito nila mag road widening ka para magdiging pa ka. Or I don't know. Kanang dako na siya trabaho, dako sa na siya magasto. Ang lain nimo is find kani kay na sentro mango diri sa Cebu City ang mga activities na diri sa mangita na gyud kag lain na gyud nga area siguro nga adto na i-develop na gyud nimo ba nga kanang adto na paingon ang kanang mga tao no ang trabaho, ang residential area siguro ray sa ako lang haning humble nga kanang paguna-una ha kay abogado ra gyud in town ko nya dili gyud urban planning ang ako I can only maka-feel ra ko sa kanang epekto sa kanang seeming lack of kanang comprehensive nga kanang plan o implementation siguro sa kaning ato ang urban development. Pero maglisod ta attorney because there's a contrast nga mahitabuan na if ever nga igawas na siya ba from the center which is Cebu City or downtown area or mo bitaw nga nay kaning kaning Colon night market ba because to encourage business kay nanguan na lagi sila nga wala naman kaayo yung mga ri sa Colon because daghan na kay mga malls ang mga tao are going to the malls wala na kay mo visit na mo diri sa Colon. That's why we will have kanang Colon night market para daghan gihapong mga dito. Ilan siguro nang gipareha sa Thailand o sa ubang bahin sa Southeast Asia mga tourist destination ray nga mga markets no nga adtuonon open lang certain hours of the night no naagid ni sila yung mga stalls no sa ubang mga lugar pero ikagabi allowed sila to kanang mamaligya sa kaning certain areas para adtuon pud sa turista adto dugukon pero I don't think inana ang promotions ato ang night market right no kay dito ganahan ka mo adto kay barato kay bawo ka quality makahangyo ka so makitaan gani mo ray makitaan gani mo mga Pinoy mag-abot dito mga Koreano daghan kaayo no mga mangumpra no kay mga siguro mga negosyante na sila sa ilaha diri sa Pilipinas negosyante po dito sa kanang ilaha sa Korea unya mangumpra unya para ibaligya balik sa ilahang pero pareha sa Baguio kanang mga okay sa Baguio ba ini kagabi mauna mga barato ra sa dito nga mga grabe ang mga branded items nga mong mapalit. Mao siguro na usa we have kanang Secretary Cristina Frasco naman gyud ron as our DOT secretary karon no niya siguro mga usa sa mga butang nga pwede tan-aw nato development sa tourism vis-a-vis development sa infrastructures nato no unsaon na siya pag kanang complement ang tanan and kani yung baha kanang kuan gyud ni discouraging to tourists gyud ning mauwaw pug ka nga kanang gibaha ang imong lugar.
Muna challenge ni Mayor Mike Rama because kani full na magyunin niya na kuan na term. Oh, no? yes, Kay oo. katong kuan ni puli raman to siya. Kani gyud iyahan na sad. So we'll see kay bago pa man sad nilingkod. 1 week pa man nilingkod yun. Ay uban din hanga wa pa gay naabtig si Mana ang mga priority sa mga bill in town. No? Pero di lang nato hisgutan yung mga Okay lang, hisgutan. pagkakita na ako ko nga, unsa man yung taon na umurag, wa pa magay nanginit ang lingkuradan mo na imong bill nga You're talking about the airport? Wa bitaw di ko ka-imagine ngano yung sa tanang butang First bill. problema ng pangalan sa airport no unya ako I would not ascribe nay uban for those who do not know kay basig dili mo expose sa Facebook pareha ni Ryan naay bill karon in Congress no nga kanang niingon nga ibalhin ang pangan from Ninoy Aquino International Airport to Marcos. Ferdinand Edelin Marcos Senior International Airport niya. Nahugyaw ang tanang mga tao kay nganong sa kadaghang problema Bago pa. sa Pilipinas. Unya nganong mao dyan ay ato ang hatagan og importansya and inani man gud ni ang process basi mo imo gamay ra nang butanga di kay hisgutan. Precisely no unya when it will be passed in Congress, ours will be spent para i-deliberate niya. Unsa man tay problema nato karon taas ato ang palaliton wa na halos ikaon mag-inflation Precious rate gasolina. ang presyo sa gasolina kanang intrusion sa COVID na kanang gihapon. China ang COVID na gihapon daghan kay tang problema in towns kalibutan iya kana lang Pag-ilit pag-usab sa pangan airport. sa airport It so can ang wait. uban niingon lang yun nga pasip-sip lang yun na kay murag ay uban min kayo niingon nga di man gud siya supporter ni BBM panahon sa eleksyon mao na karon ganahan palapad ug papilinana na nga mga comments sa mga tao ba unya para nako no kanang let's prioritize things sa pagkakaroon no unsa to giingon ni Representative Edsel Lagman musud si President Bongbong Marcos sa iyang termino nga walay kwarta no mao gani kuno na ang kanang giingon nga i-move ang barangay election from December to 20 karon nga tuig nga to sa 2023 or napag-iningon nga 2024 daw kay actually walay kwarta unya so ato sa nisulbaro ni ato ang pagkawalay kwarta karon pagkabangkarote ani nga administrasyon nga gisudlan gi-inherit ni President Bongbong Marcos gikan ni President Duterte no kay grabe ang krisis. I hope everyone would acknowledge that dili ta mag-deny sa atong kaugalingon nga everything's okay. Actually we are not okay but we are trying to deal with it. Oo, so muna ang ako reaction na katawa ra gyud ko nga what a priority. Uy, wa pa bag-o pa kay mo nag-inauguration niya. Muna day na imong bill sa kadaghan like natug ka. Ano kayo kag natug. Mo gid imong bill, Lahi mo gid gyud siya imong priority. giuna-una, no? Anyway. Mao na nga makatuunon ka sa katong theory sa uban nga nagpalapad og papel for this administration kay bitaw sa kadaghang problema way problema ang Negros representative man niya sa Negros so okay ra kayong Negros siguro Sakto raman sa well in a way kuan man sa diha nga si Marcos ang nagkuan anang Uy, wrong info ba, pa no? yun siya. Actually, Okay. his wrong info. Mo ni actually ang nakasad kay ang Fake news basis sa dahil. iyahang kuan pag propose nga usbon ang pangalan sa airport is that to recognize kuno the effort sa kanang ni President Marcos seemingly father. ascribing the father ascribing the kanang pag-construct sa airport sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. but it's not true no nahuman ang airport 1961 which is 5 years before paglingkod ni 1972 man. kuan ni President Marcos Sr. sa posisyon. So di gyud nimo maingon ba nga nganong imo man nang ipangan sa panahon ni Marcos na it was not even during his term nga na-construct kung nahuman na nga mao nga airport. So fake news. Sayop nga info ang bihimong basis nganong ibalhin sa pangan. Pero nganong ibalhin man gyud nimo what's wrong with the name karon? Mao na ang Pero imong ako alam is ikuan. ang timing gyud ba okay Yes. sakto ra sa to like kung di mo ganahan nga mo na nga apelyido so dili na lang mga ngan sa mga former mga personalities or public figures sa kato naman to'y proposal before nga himuon na siyang pandaigdigang paliparan Ng Manila, ng Pilipinas, ba to? PPP. Oo kana mga inaana ba from another name to
Pero mo lagi di man gud para na ko rin di siya priority karon uy naglisod pa tawo niya ang Pangans Airport atong problemahon mo na i-deliberate for so many hours dali sana ninyo nganong usbon nganong dili ug kung unsay lain nga posibleng alternative the hours spent paraan ng pag-deliberate sa pangan could have been spent deliberating unsay sulbad sa problema sa Pilipinas. Nga wala gyud tay kwarta. Wa tay kwarta sa mo bitaw daghan na kay panukton and all that, diba? Kung naglalis basta mga ano mag-tax mo kanang kuan and all because wala tay kwarta. Katubang bayad sa mga maestra pag election nga. Wa tay mahimo ana because naagyo na sa train law nga i-tax gyud na sila, no? So Mona, because what ay kwarta. Pwede istoryahag balik. Yes, so muna siya ba na priorities. Anyway, before we go, attorney, sa atong main topic karong gabi na trending sad sa past few days ang kaning statement ni Ella Cruz, no? Although artista niya. Yes. There's something to do with us. Like chismis daw. History is like chismis. Maraming dagdag, maraming bawas. Hindi mo na alam ano talaga ang totoo. So, respect my opinion dayon. Gibash ug maayo and all that. So, nato yung mga ni-propose na wala na day history sa mga magchismis na lang schools. Wala na day history. Daghan man kay itong Nikuan, daghan kay silang Ambet o Campo, kaning mga historians, good ba na? Historians actually felt slighted. Kanang kuan gito, offensive gito for the historians. Kay mura may slight saying, kaning mga historians, mga chismisero rani sila, mga chismoso. When in fact, kana man kung history ray science na siya, no? Kanang na ay mga pagtuon nga gihimo before you can even add something to history nauna na siya kaning mga dissertation kaning mga libro nga gipanghimo sa mga historians in town ginalisa na og maayo para ingnon lang nga history is like chismis, no? It's not as easy as what we want history to be. Kaning mga dili, wala siguro sa academic field nga ganahan sila nga pang-usbo ng history, nagtuo sila inana lang kadali tungod man guni sa social media, ray. Kana bang ang influence sa social media nga nagtuo ka nga kung unsay ibutang sa social media sa mga tao nga dunay interest o unsay gustong usbon, kaya nila kanang ipatuyok gani ang kanang huna-huna sa mga tao nga kanang patuhuon sa mga butang nga non-existent or not true at all. Nadaot tigis Ella Cruz lagi. Mao na kanang hantod nga nadaotan sa na. Basta mo ingon mo nga gamay ra pud ang statement ni Ella Cruz pero influence man gud niya. We should be watchful sa kaning attempts sa pagmadol gani sa panghuna-una sa mga katawhan regarding acceptance of certain fact. Unya si Ella Cruz manggod is one of the stars sa kaning Made in Malacañang. Grabe sa na siyang presence online. Unya karon I suppose kanang gawas nga supporter siya ni kanang sa mga Marcoses sa pagkakaron kana siya kanang naagi upcoming nga salida baka ganahan siguro pud sila mo kuan ma-highlight o changing frameworks, changing beliefs good para nako ang gi-attempt og himo karon ray mao nang tirahon ang history, usbon ang history to change the narrative sa history which is dili no anak kasayon oy mao na kita mga kuan ra man ta ako di mo ko historia no pero I like to think nga kay baw ko asa dapita mutuon sa history nga kanabang naapoy basis in town nga tuong tuuhan. Kaning mga social media influencer should be careful because you have the influence man in nga manuo man taw ng mga tao. So dapat mag-research ag mo din ha bang matnon sa mga statements because accordingly to whom much is given, much is expected. Yes, and with great power comes great responsibility. Spider-Man. So dapat responsable mo sa unsay iyong ipang post and bisag bisag dili ta mga social media influencers wa tay mga following kaayo, we should be responsible because naman mga gullible, no? Naman mga tao nga dali ra kay motuo, dali ra kay ilaron and all that, so we should be responsible because with great power comes great responsibility by Spider-Man. And mao gyud na if you are an influencer, use your influence to guide people sa kanang sakto gani nga framework ug sakto nga pagtuo. Dili lang tungod kay sikat ka, tuhuan ka nga bisag unsa na lang pwede nimo isulti. Sayop gyud na siya. Para dako kay na siya nga sala. Naman sa guy-uban nga murag I don't know kanang tuyuon na sa sayop ba para mag-trending and all that istoryahan because by the numbers mo guning social media, the more views, the more reactions mo trend ka. So the more mo trend ka,
the more money. Which makes it for me sort of evil, right? Kana ganing mo kuan ka mo himo lang kag something sensitive, something controversial, nga with the potential kay bawo ka ha nga dili tinuod, pero you know nga daghan ni og likes, daghan og hits, daghan mo comments, so mo kuan na siya, mo gather na siya a lot of reaction which for you is profitable. That's how it works, no? Niya kana bang for the money you will distort some truths para lang ka na makakwarta ka. Unya kanira ba nga imuhang distortions, although ikaw mismo kay bawo ka di tinuod nagkatawa na gay ka at the end, no, kay haha effective ako ang kuan, effective ako ang statement, bahalag ako mismo wa ko mutuo ani ba daghan man ning tuo, daghan man ning react bisan ka tumawa wa mo tuo pero ning react nakakwarta man gihapon ni sila ani ray. Kana bang kanang you are kanang creating dissension, creating ka kanang away, nag-create ka og kagubot for the sake of money. That's really something para nako things that kaning mga social media influencers and content creators should be worry about, no. Let's feel the kanang our responsibility pod ba. Madaot to sa mga artista ana kay mo ana sa mga tao artista pag artista na lang lagi. Kana bang comment mga pag artista na lagi mo ana lang mo comment kato sa unan lang against Angel lang Liza Soberano ba na kumupadayag sa ilang mga hunahuna sa gyud about mga current mga social issues ingnon nga ay na lang lagi apil artista ra kanya. With this ba na sila history is just like chismis. Mingon na sa publiko na pag artista na lang yun ila kinupataka ra gyud kagyawit. Di mo na disservice kaning mga irresponsible nga mga statements, no, is a disservice to those nga kanang mohimo gani og comment o mohimo og opinion pero based on facts, kanang mo base og kanang kuan kanang sakto nga kanang verifiable nga information, no, nya ina naman gyud na kanang bitaw tinuod respect our opinion pero your opinion should be based on unsay sakto, unsay tinuod. Okay, so muna siya onya ang atong main topic karon grabe daghan kita mga trending topic, no, so that's why. Yes. And by the way, our president na COVID pud ba ato ang presidente, get well soon to our president. Oo, kanang let's pray for the president, let's pray for the administration because after all namtas Pilipinas na namuyo, mao lang sige balik-balik bitaw na kung dili na matarong ang administration, kita man sa gihapon ang mabuthan ana or madaot ana, no, so get well soon Mr. President. Okay. Okay. I give you the kanira benefit bang of the amo ang doubt. topic sa pagkakaron is based on your statement nga kinahanglan daw na ay ko ana kanang proficiency sa English kay we had that before kuno and we lost it. I don't know what he meant by that. Mao na nga ang atong pangutana. Ang actually ang Alliance of Concerned Teachers saying mubalik ta or dili actually mubalik himuon na nato ang Filipino as a medium of instruction. So mao ni ato ang ipangutana. Panahon na ba karon aron himuon nato nga Filipino ang medium of instruction sa ato ang tulunghaan or palig-unon ang English proficiency sa atong estudyante o Filipino or English. Mao na ang pangutana nga ato ang lalisan para sa ato ang mga audience to react. Yes, onya ako kay English pa more. Uy, kamo lang. Uy, ganahan mo magbalik mo anang Filipino medium. Kamo lang. Ay mo pangangin og mga tao kay kung mubalik na sa taan himo na tong medium ng Filipino. Oh, that's so Jurassic Park. Para ako, para nako kay dili man siya balik, pero ato nang isgutan karon after the break. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Okay, nagbalik na taron rise atong paghisgot-hisgot kung ato na bang himuon ang Filipino as our medium of instruction or atong paligunon ang proficiency nato sa English. Nya para nako ray ang atong in English is passable naman siya as kanang pang world standards, pang world class, although sayp-sayp lang gihapon, pero naagi tay deficiency sa pag-love sa ato ang kaugalingong pinulungan, unya na pag-tay deficiency sa comprehension, na tay deficiency sa pagsabot mabitaw ng sa kanang performance nato worldwide no kani atong education murag naglag behind, and it can be attributed to the lack of a medium of instruction nga kanagay masabtan gyud sa mga kabataan nato. Mo nang ako ang position gyud karon ray is let's make Filipino as a medium of instruction being kanang language na closer to the heart nato, kanang the language nga mas maka-articulate ta, language nga mas makasabot ta, language nga kanang it doesn't need another thought process gani, kanang inisulti ana kasabot na ka mauna na siya, dili na kinahanglan nga mag-process paglain no, pananglitan mga technical terms, kanang imo pa ng sabton balik. So para nako ray kuan kita mo balik lang kita sa actually sayop po ng term nga mo balik no kay Filipino was never the exclusive medium of instruction sa ato ang educational system. Filipino what was adopted is a multilingual or bilingual nga kanang system sa ato ang education in which we use both English o Filipino, and epekto ana tan-awa ko digay ko ka straight in English, ipod ako straight og Bisaya sa kani ato ang programa no, maka straight ko in English how when called for it, pero kanang Bisaya kinahanglan masudlan gyud siya English kay naay mga terms, naay mga expressions nga dili nako ma-interpret, dili nako masulti straight sa Bisaya or sa Tagalog manggani. I can speak Tagalog, pwede po ako magsalita ng Tagalog, malaki po yung grado ko sa Tagalog, pero Bisaya pa rin ako at heart no. Actually it's not Tagalog, it's Filipino. And ang base lang yun sa Filipino is Tagalog. Mo nang nakakos o kanang musinta po ning mga Bisaya kay Tagalog man gyud ang Filipino. Unya mo ni nakasad kay ang kaning Filipino gi-develop man gud ni siya tinuod na no nga Tagalog na iyahang base, pero gi-develop man gud ning Filipino as a national language nga kana ganing kuan siya kanang anha mag-abot-abot ang nagkalain-lain nga mga pinulungan nga Pilipinhon, Cebuano masudlan siya o kanang Cebuano ang kuan ang kanang Filipino like kawatan nga term sa una dili man na siya Tagalog pero pwede na siya magamit as a Filipino term. Pero I'm doubting karon sa kanang klase nga orientation nga inana kay wala man conscious effort imuha makita ang tungod ana, and for that mao gihapon ang state sa ato ang edukasyon karon. Tagalog remains the base of the Filipino, predominantly Tagalog gyud ato ang Filipino karon. Unya ang English mao ni ato ang kuan, mao'y pinakauna actually makatunan sa ato ang mga estudyante inig nursery ga in English na no kanang. And yet no ray kanang magwonder ka ba ngano gihapon problema gihapon tag reading comprehension in English nga mao naman na. So dako kay tag problema sa edukasyon para nako niya naay mga studies nag-ingon nga kanang mas dali ang comprehension kung ang medium of instruction is in the mother tongue or in the language known to the person speaking it. So man in our case we are Filipinos, we are Cebuano, so we'd rather have nga ang ato ang medium of instruction would be Filipino. Ay, kuha na siya. Kay ang ato ang mag-giapas karon is global competitiveness. So, kung mag-Tagalog ta ang medium ana, so ang kanang mga bata nga magtubo, mag-Tagalog na sila. So, di na sila ka-compete globally. Mubitaw nga naglalis sa kinahanglan ba yun ang K-12 or dili, or wag tangon na gyud ang K-12 or dili. Ang ingon sa ubang mga tao, dili na nimo ko anon kay ang Philippines na lang one of the 3 countries before nga why K-12. Inig-abot mo dito sa international kuan arena
may mga magduda ang mga tao kung sakto ba yun ang imong learning, imong education from the Philippines. Unya kari kung mubalik sa taan ni unsaon naman atong global competitiveness, unsaon naman lang atong kaning Korean market, kaning mga other Asian countries, nga mga rin sa Pilipinas, because we're better than them when it comes to English, speaking the universal language, because English is the universal language. That's why kinahanglan ta makat-on ug kinahanglan ta mas maayo ana proficient gitaan ng English, because it's that's the universal language. Unsa na to pag-communicate sa uban mga countries, unsa na to pag-attract og ubang mga investors kung magtagalog ta dito and all. Magkasinabot ta inigawas sa to sa Pilipinas because of the English language. So dapat ato ginanton anog maayo. We should be able to communicate well in English. Unya, di ba na kuan attorney nga dali ra masabtan kay kanang katoy mo gingon Tagalog, ang base gyud Tagalog, although Filipino na siya. Di man kay lahi man ang mga terms sa like Cebuano, langgam. Ang atong langgam diri Olmigas. Ang atong langgam diri is langgam the bird. Galupad na. Ilaha in Tagalog is nagkamang. So di ta magkasinabot ana uwahin ang tanan para mobalik na sa dahimo na natong kuan. Besides, naman gyud Filipino nga subjects, no? So dapat din na sa Filipino nga na nila hingusgan nga makamaog yun ang bata mo istorya sa kuan, may istorya sa iyang national language, no? Besides kaning English man good is kung ato na sa ning ibalik din aside from the kaning ESL, ang kaning atong mga kuan, kaning atong BPO, kada ko na sa trabaho uno na sad kung mubalik tag Tagalog. So ang imong dila is maandan sa siya Filipino na imong maandan. So unsaon pa man nato pagpanarbaho sa mga BPO nga hindi man kay mga Filipinos ani mga BPO abroad, because mas barato kung naka sa Philippines naka-base, pero maayo mo tabi in English ang mga Filipino. Nindot kitag record globally because we can speak the language well, no? So kaya atong mga dila is naanad na, like for example sa Cebu, di na gyud ta mag-Tagalog, gahi gyud atong Tagalog because mga kuan gid mga Cebuano English speaking gyud ta diri, di ba? Malas kaayo taray ay kanang I would like to mutakol first ko anang global competitiveness. Yes. Ang problema nato sa ato ang global competitiveness is not our capacity to speak English well, kay balo na tamo in English at our level and the type of education we have karon mayo na tamo in English. What's the problem with our global competitiveness is that we are weak in science, we are weak in math, and there are studies that indicate nga tungod kay these are taught in a language nga dili nato they were not native tongue kanang native English speakers, kana ganing ang thought process nimo sa pagsabot sa science ug math would need 2 steps. Unlike sa mga countries nga proficient in science and math, they are teaching this in their own languages, right? Unya, studies show, actually, nagbasa gyud ta nino nga, karon na anam gyud mga countries in the direction nga himuon lagi nila ang English as a medium of instruction, pero maayo na sila sa science and math, ha? Naana sila sa upper tier, sa kaning mga evaluation student, international assessment ba to, studying, unsay proficiency nato sa mga different subjects. Nag-ingon gyud nga muhinay gyud ang ilahang comprehension pagbalhin nila from their own spoken language as a kanang medium of instruction sa English, sa math ug sa science, pag try nila og shift to English kay lahi naman duha naman ka thought process imo pa mang i-translate gikan sa imong kaugalingong pinulungan padulong sa in English. So naagi karon na study nag-indicate ana nga muhinay gyud ang comprehension og thought process kung dili sa kaugalingon nimong pinulungan ang pagtudlo sa math ug sa science. Nya mao na atong problema sa global competitiveness, dili tungod kay di ta kay balo mo in English, maayo kay ta mo in English. Ang choice man gani sa mga BPOs karon kung kuan lang no, kung kamaayo mo istorya mo in English, ang Pinoy kay kana. So kaning level na to karon okay na ni ato ang in English, pero kung himuon pa gyud natong mas himuon natong priority para nako ray na agud tay problema siguro how we see competitiveness kanang, is it only about speaking English well or is it about our understanding of the technical subjects nga wa kayo ta kasabot kay dili explain to us in the language known to us, no? Mao na problema nato sa pagkakaron ray kana atong sabot
Nga nagyo atong pagsabot anang global competitiveness. How competitive are we globally? How competitive our workers? Dili ra na siya mag-gauge in English. Mag-gauge na sa quality of the workers that you have. Unya kung in town deficient di sa science, deficient sa math because these are not taught in the language nga known to them, nga kanang makasabot sila mas dali. Mao siguro naagyo tay problema, and we can see that in social media, no, kanang ang atong mga kanang kuano, ang atong mga tao murag nagyoy problema reading comprehension even in English sa pagkakaroon. Para nako ray dako kay ta problema nya. Ikaduha nako nga aspeto, so natay problema anang definition nato sa global competitiveness. Ang lain nato nga punto is kanang language and culture. Kana ganing naapoy studies nga nagkanang indicate nga kanang posible dunay effect sa imuhang kana ganing appreciation ug existence, continued existence sa imuhang local dialect, imuhang local language, ang kaning pag-promote sa English as a medium of instruction, kana ganing seemingly eradication of culture, kanang mawala na ni kay gi-promote nimo ang certain language which is English, nga ang mga tao na tendency nga mao na ilahang istorya, mao na ilahang kay mo mangingon no kanang kita gahi kay ta mo Tagalog, may kita mo in English and kana and all, probably because ato ang tang as Cebuano mas built for English. I don't know how unsa nag-explain, pero para nako ray unsay epekto anang magi in English na ang tanang mga tao unya dili na makaistoryag tarong sa ilahang kaugalingong pinulungan. Daghan kitag mga bata karon ha nga kanang dili na makaistorya og Bisaya kay in English ang training sa eskwelahan. Unsay epekto ana sa imong kultura? Kaning atong pag-English karon is a vestige of the colonial past nato with the Americans. Ang mga Amerikano man gyud nagpa-in English nato noon. Nawala ra ni panahon sa Hapon. Maka-appreciate ko in that sense sa kanang panahon sa mga Hapon, wa sila ga-promote og Japanese, ang ilaha is Tagalog, no, i-promote ang Tagalog kay imperial na ang English as a foreign language niya. Pagkawala sa mga Hapon, balik na po tag in English. So mao na ang history nga nung ga-English ta karon kay kuan gyud na vestiges of our colonial past niya. Are we going to continue sa kana nga klase nga framework? Moingon ta mga colonial minded kuno mga Pinoy. Yeah, probably makita nato sa kaning ato ang pag-promote sa English siguro without kana ganing going back to the basic siguro of kanang love sa atong kaugalingong inisteryohan. Inisteryahan tanawa bisag ako maglisod. Global competitiveness, comprehension is the problem. Science, di kasabot ang mga tao kay nganong in English ang pag-explain nila ang math. All the more mo dako atong problema inig-abot na to global market because kang di man na magka-diferensya, di man tinagalog ang mga term dito in science terms, mga technical terms, dili man na tinagalog dito. So, di sila magkasinabot dito, nag-abot nila international. Kay in English man ang mga term dito, masyak pa na itong mga workers nga, unsa man ni nga term ang ako nahibaw-an lahi man kay Tagalog man ako nasabtan na, so di sila magkasinabot. Also dili man na siya ma-erase ang atong culture kung atong i-promote or atong palapdan or atong i-improve ang English proficiency sa atong mga estudyante because in general wala man giban ang English. Daghan pa gyapong mga salida, ang mga teleserye in Tagalog, ang mga balita in Tagalog, pila ra man ang mga English ra nga mga TV stations kay ANC and mga CNN, pero dili man na ang masa man dili man mo'y target ana ang mga masa nga mga stations like GMA, TV5, ABS-CBN, tinagalog man ang ilang mga kuan. You can learn that. And also kinahanglan ta mo step up. Uy, abi kay kanang dili kung na-survey nga niingon nga lisod sabton ang math o ang science because it's not explained in their native tongue or sa language nga ato ang first language, dili ta mo backward, we should step up. So dapat mag-double time ta din na unsaon na nga masabtan na nila din na because we cannot go back kay kung tinagalugo na nato pag-explain, nig-abot lagi na dito ang mga Korean, like ang mga scientists, nig-abot nila dito atos nas NASA from other countries, mga bisag unsa nga mga nationalities, di man na sila dito mag-istorya sa ilang kaugalingong language, mag-English man na sila tanaro, magkasinabot sila, mas mapadali ang trabaho. So
kung ang na-expose ang atong mga scientists from the Philippines na-expose sa Tinagalog kay mo lang nakatunan kay sayon ra sabton kung Tinaga or Filipino. I'm sorry, hadita mo gamit ang Tagalog kay mo ana mga bisaya. Dili man lagi na lahi man ang Tagalog, Filipino. Pero, Okay. pero we accept that as a reality nga kaning ang base gyud sa atong Filipino karon is actually Tagalog. Ato nang dawaton ha nga kanang mao gyud na sa pagkakaroon, and unfortunately ambot lang unsa na ta nga level sa kanang kuan pag-develop ang Filipino as a national language with all the other languages nga integrate mao man gyud unta na ang concept. Di mao ni ako ang gikuan ray, mao ni akong giingon ray nga kanang pagkuan nato, kanang pag relate nato worldwide in science and math. Actually way problema siguro ang in English kung kana ganing nakasabot kanang nag-level up na ka tungod kay kasabot jud ka sa kanang imuhang kanang gitun-an tungod kay na-explain sa imuha with all the comprehension that you can have kay Binisaya na or Tagalog baka na Filipino na pag-explain sa imuha. Translation is a secondary problem para nako, right? Hindi na problema ang translation. Other people can translate for you as long as ikaw mismo baka nang maka-level up po gani kasi imong panguna-una kay nakasabot jud ka sa imuhang kuan, nakasabot jud ka sa kanang imuhang gitun-an kay na-explain og sakto sa imuha kay kanang admittedly ha, kung lelat gyud ta sa science and math, despite the fact nga maayo tamang in English, pero ngano kaha nga mauna unya kung tan-aw na ko ang ubang studies, tan-aw na to ubang studies sa kanang ubang mga parts sa kalibutan, mao gyud ang ilahang kanang na-explain nga mas hinay ang comprehension sa concept sa math ug sa science kung explained siya in English kaysa kung explain siya in their native tongue. So diha sa siguro ta magsugod nga kinahanglan sa siguro ta makasabot og maayo ani nga mga concepts una ta mo translate kay basic ba na kanang unsa man imong in English no may ka morning mga beauty pageants nga na moingon ta di ba nga ay maayo mo in English pero walay sulod ang inistoryahan kay probably may siya mo in English pero wa siya kasabot unsa ni iyahang gipang istorya kay copying, parroting, kanang igo ra ta mo parrot kanang naay mga concepts na ideas moingon din ta ay nindot na nga term so akong gamiton pero actually wa ka kasabot unsa gyud na kay wa man po nag-explain gyud sa imuhag yung pinulungan nga kanang nakasabot ka no. So kana we don't want to be parrots right no. Ang atong gikuan ato ang kanang ingon aning global competitiveness nga may lang ta mo in English balag wa ta kasabot siguro kaayo no. We are making our students future workers nga igo lang magparot, igo lang mag yes or no, mayo mo in English pero walay critical mindedness, walay klaro nga kaning pagsabot gyud sa iyahang angay gitun-an tungod kay atong concern is ang in English lang as a form no. We should be concerned more about the substance unya ato sang i-beef up ning ato ang proficiency sa science ug sa math ug sa history, appreciation nato sa history no. Una ta kanagay mo ingon nga kinahanglan ta nga kanang globally competitive through English ra. I don't think that should be the case, right? It's a matter of choice because like kung hinay ka di gyud ka kasabot og science, hinay gyud ka science, hinay gyud ka math, then that is not for you. Pang English ka nga ka sa mga kurso. Yeah, because ako kasabot man kog in English, ako kasabot man gyud kog in English. Pero nganong magnganga man gyud ko inig algebra, inig physics, inig mga chemistry, magnganga man gyud ko anya dili man straight English actually ang pagka-explain ana sa mga professors in high school, sa mga instructor in high school pag abot ako sa college. Kulelat magyuko ang mga science and math subjects bisag binisayon pag explain x equals kuan ana di magyuko kasabot. So ang amo na akong mapasabot nga it's a choice mo bitong nagmaskom ko because kahibaw na ko from high school nga hina gyud ko when it comes to kanang kuan, when it comes to numbers wa ko nag chemical engineering or wa ko nag engineering because hina ko math, hina ko ng mga sciences. So it's a matter of choice. Kung inig-abot mo dito sa high school, bisag giunsa na nag-explain ni step up ng maestra para makasabot yung ka ng science and math, gi-explain nagmayo, ikaw na ning kamot na kawana kay tugpahay, sigihan na nin mong tutok imong mga lessons and everything ka ng mga libro, pwede yun mo sud si mong utok. That is not for you. You find your calling. Probably right. Kanang you did not have the teachers that would suit your interest. Kay mga may kay itong ako mga maestro pag college. Naagi mga maayo nga teachers
teachers nga mga kanang magna cum siguro, laude dito sa kanang- mga kuan, mga top notcher pa to sa Uy, mga you can engineering have the most intelligent May kasi lang explain pero di mag yung kasabot maglabad gyud ako. Maglabad gyud ako para nako ray no. Nagyoy mga tao nga hinay gyud numbers. Ingno nato nga linya-linya lang na pero Yes. among those who like siguro science and among those who like math and chose it ngano mang medyo kulilat gihapon ta. Kung Nga, di ba ikumpara ta- nimo sa uban Di ta man kayo kulilat kay nganong in demand ba nga atong mga Filipino workers ani nga mga fields daghan na kay mga scientists dito. It's an assessment sa ato ang education no nganong yung kulilat siya in general. There are actually students nga ganahan gyud kaayong science and math nga pero di man ni sila maka With all due respect, Attorney. para nako ray no kan dili gyud naagud tay problema and we go back to unsa di ay medium of instruction ani nila and ako mo rely gyud ko sa study nga ning-ingon nga mas lisod ang comprehension when these technical subjects actually science I like science and math I eventually learned to love math no kaya I have teachers I can relate with and naka-help naka-facilitate and I went into business school wa na ko choice I have to love math so kanang kuan gyud siya ray para nako kanang kuan gyud siya no kanang kinahanglan lang gyud siguro mo develop gani ang interest sa mga estudyante. I know not everyone will probably like math and not everyone will probably like kanang science pero for those who would like this now kanang they should have that opportunity to comprehend it at the fullest and studies show nga they will have such an opportunity kung spoken in their local language local dialect or sa ilahang language nga nasabtan so para nako ray let's give kanang Filipinos the best possible opportunity nga mo study nga kanang ganing dili na siya mangulelat worldwide so ang theory is if spoken in this kanang local language or kanang Filipino language ang ato ang some of the subjects I'm not saying honey we don't teach English kay naa man gyud tay English pero lang kinahanglan lang gyud nato siguro tan-awon asa ang pinakadali nga thought process para mas maka in town maka step up ta kanimong giingon nga mo step up sa science and math we can do that by changing our medium of instruction gikan sa English for this no kay science math are really taught in English going to kana sanang native tongue nato or language known para nato tanan. Dili lagi kay dili man tanan, dili man gyud na straight English ang pag-explain ana dito sa mga eskwelahan kung naka sa Cebu ang maestra sa gulan man gyud taw na niyag kanang kuan binisaya ang pag-explain ana nga mga subjects in the hope nga makasabot gyud ang estudyante pero na may mga maestra itaw nga halos mubuto na lang mga ugat tunlan di man gyud kasabot ang bata kay dili man gyud na para iyaha. So we should not change the medium in explaining this subject to the students. Sabto na natong uban ray nga wala gyud anang Dili gyud na para ray. iyaha. Pero for those who are in that line they should have the best possible opportunity and we can do that if spoken in the language best known to the learner, to the bata. So para nako balik gyud ta gihapon sa istorya nga kung unsa ni that should be Filipino ray ato sa ni basahon ni mga komentaryo diri ray. Kay naabay gyud nang komentaryo gihapon si Umalay Jocelyn para nako balik tong tanan sa una para dili lisod sa mga bata ug maestra. Salamat. Ibalik tanan. Uy. Balik tanan daw. Sa may ibalik tanan. Bilingual. Rolando Baok, o sa English sa Filipino. O yan na si Sanchez Dominic. O kani siya kuan consistent ni nga kuan to, commenter. Hi, Dom. Kapalambuon ang English kamaoy gamiton sa panarbaho. Kami Parehas mo ikoyog. ginauna. Hi, Dom. I like you, Dom. Ngano makaga-English sa imong comment, Dom? Because we're in Cebu, dili naman kinahanglan nga ikuan yun Precisely, we're in the Philippines. We should speak Filipino. Dili, kay sayop na. Kada bitong mother But I'm not saying i-criminalize ang ang mga bata, mag-English, karong mga elementary, di na kahibaw ang in English ang pagkasulti ha, pero perting binisiya sa spelling and all because of this mother tongue subject. It's not doing us well. It's not, Dili, it's not because of that. Naay problema ato ang sistema sa mga probinsya, ang mga bata, naay problema ray. Kinahalar mo tan og teleserye in town ang mga bata sa probinsya, may kay mo Tagalog because of all these teleseries. But anyway, salamat sa Koy, sa Pal, ni Archbishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni Inday, ni Lo, nagtakip
nagtakilid si Canelo. Mabakog ana sa ikaw attorney. Si Anton, si Joanne, si Nilo nga nagtakilid. nagtakilid. Si Brian, si Jurek, si Dave, si Ferdy, o si Derek, Jenny, atong pasalamatan silang tanan. Dili na tamkuan kay ang niisa ng kilin siya. Kano sa mga mahuman wala time. Naurot ng oras. Magkita nagbalik sa dun sa Madupohon. Dili lang siyang paborito nga kasaw matag panihapon. Siren.